Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning, subong adlaw sang Huwebes, April 23, 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalmatin naton. Diid man kamo nga bahin sang Western Visayas. Maayong aga sa inyo nga tanan. Nagapabilin nga medyo mapaang ang tiyempo naton diri sa may syudad sang Iloilo. Dalaman sang heat index nga nabatsyagan, mataas nga heat index nga nabatsyagan naton diri sa syudad sang Iloilo. Gani ang City Health Office, Jen, may mga pila ka mga pahanumdom para may ara kita balas sang precautionary measures nga ipatuman sa tunga sang mainit nga tiyempo. Hindi nyo gid pag-underestimate subong ha ang kataason sang heat index kay kung magwa ka subong halin alas 8 gani hasta alas 4 sa hapon pero tigid ang karingakot sang tiyempo. Kung malipatan mo ang ikaayong lawas mo kay sagad ka kapalibog sang iban mga transaksyon, nalipat ka gali mag-inom abis ang imong maintenance, ang bulong mo, immunocompromise ikaw. Basi kung matrigger ang imo sining masakit tungod sang sobra kaaring ahot nga tiyempo. Ang aton nga City Health Office, Department of Health nag-aabiso gid sa aton nga tipigan gid ang ikaayong lawas, especially kung may outdoor activities ikaw da. Halimbawa kung rider kabi o kung ano nga mga trabaho, construction workers naton. Bisan pa yan ni sa aton mga traffic aid, no? Mayara sila sing hydration, Heat stroke break may break policy. sila nga dapat hindi ka mag-overexpose ng imo sining kaugalingon sa tunga kay damo na kita sang mga record from the past nga may mga ginatake nga mga traffic enforcer kay ano man ang obra nila nga bulad sila sa silak sang haring adlaw. Ari bala pamatian naton ang interview naton kay Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer. May kaangtanan sa panugyan niya sa publiko sa tunga sang mainit nga tiyempo kag mataas nga heat index kag kung ano pa ang iya nga mga pila ka pahanumdom. Ari bala pamatian naton si Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer. Subong nga do sobra nagasaka ang heat index nato, no. Same gyapon na affected ng mga individuals nato or kabataan din, no, mga elderlies kag those mga aton nga mga those with ang mga nagaulubra bala outdoor like aton nga TTMOs, mga aton nga mga sa mga beautification naton. So ang aton nanda ma-advise is number one gate is to stay hydrated, no.
and if possible to avoid prolonged exposure under the heat of the sun. If ever nga hindi tagid ma-avoid, we should wear mga protectives like sunblock, no? Should wear mga hats, umbrellas, and then mga sunglasses man to protect our eyes, as well as to wear mga loose-fitting, comfortable na mga light na mga clothes, no? And of course, we should limit our activity outdoor, no? And avoid kaya magwa sa peak sang heat, like mga around 11 noon to 3 p.m. Nabatian si Sa subong nga heat index, sila pangabayad na mo. Nung kung pwede natin i-limit ang aton, as Abby said, ang exposure naton sa direct sunlight, no? And i-limit naton ang pagwa naton sa mga peak hours, no? Amo tong 11 to 3. And then if pwede naton maiwasan anay ang mga grabe nga mga activities outdoor, iway anay naton. And then kung hindi gid malikawan, nga magwagig kita, use the protective like hats, umbrellas, sunglasses, mga aton nga mga skin protection like mga sunscreen, and then use mga the wearing of mga comfortable dress, and don't forget to bring water and to hydrate yourself. Batian ang kabahin sa interview naton kay Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer, may kaangtanan sa iyang panugyan sa mga vulnerable sector naton. Siling niya gani ang mga exposed gid, ang mga trabahador bala dyan nga exposed gid sa initan, mga construction workers, traffic enforcers. Kag siling niya kung wala man lang kamo sa importante nga transaksyon, pwede hindi lang anay kamo magwa sa inyo nga panimalay. Pero kung hindi gid malikawan, amo na ang iya nga mga panugyan, magsuksok sang proteksyon, dugang nga proteksyon, kaangay sang kalo, jacket, magsuksok sang mga presko balang nga mga bayo, kag maggamit sang sunscreen o kung sunblock, kag ang pinaka-importante, stay hydrated, magbalon gid sang tubig. Di bala naton subong mga construction workers bala, kita naton di sa mga infra project sa siyudad sang Iloilo, kag bisan sa mga kabanwahanan, kay ti basta dry season o kon pakadto kita sa tag-ilinit, dira man na ang damo nga mga construction, kay ginahingalitan nga matapos ang proyekto, kay kon rainy season na gani na ti ang trabaho kaysa mapektuhan. Ti naga-overtime maning mga kontraktor naton para nga mapatapos ang ilang mga proyekto. Galing kay ti dapat i-double check gid ang inyo sini kay kayong lawas sa aton sini nga mga construction workers, mga ara sa dalanon. Kung isa hindi ka kainom ka tubig, dako ang epekto sina no sa imo sini nga ikayong lawas. Sa nagdigad nga mga tinuig, may mga videos gani nga mga riders ginahapo kay sila blaem so wala pili nimo. Kung may mga deliveries bala sila, usually ride sila sa motorcycle, expose sila directly sa init sang adlaw. Hindi kagid ka likaw gawat, ang iban gatinguha man bla ga siling hingagawon tani kay damo aton kliyente. Pero ang warning isang Pag-asa, actually hindi lang isang City Health Office na ga-warning ha. Globally, ginapa-alerto gid subong ya ang mga tropical countries, especially ang mga countries malapit sa equator, sang posible mas mataas kag beyond normal nga kainiton sa aton temperatura. May warning na ni. May ara gani isang anunsyo nga Super El Nino. Super El Nino, yes. Ti epekto sa ikayong lawas kag sa aton sini nga agrikultura ginapanghandaan. At the same time, ang pagpanghanda man naton kay aside sa Super El Nino, do lauman man naton dyan ang mga mas mabaskog nga tropical storms, mas mabaskog nga bagyo, dalaman sa pagbag-o sang aton nga klima. Amo na niya ang realidad. In fact, kahapon sa regular session sa City Council, naghatag man sang iyang privilege speech si Councilor Alan Zaldivar, ang chairperson sa Committee on Health, kung sa diin pila sa mga iyang ginpanomdom ang
papanomduman sa mga employers bala dyan nga pasiguraduhon nga sa ilang nga work sites may ara sang accessible kag matidlo nga tubig. Paghatag sa mga protective gears kaangay sang mga kalo kag cooling towels, ang pag-adapt man sa flexible nga class schedule sa mga eskwelahan kung tuman nagid kainit ang tiyempo, kag ang pagpalapnag pagid sang citywide campaign kag information drive para sa mga ginakabig naton nga heat-related illness. Pagkatapos niya naghatag kahapon dyan sang privilege speech, ginduso man ni Councilor Alan Saldivar ang isa ka resolution, no? Ang iya ginatawag nga resolution instituting heat safety protocols in schools, providing protection for outdoor workers, launching a citywide public awareness campaign, and strengthening emergency response measures sa tunga sa nga mataas nga heat index. Kumbaga, ang iya nga pag-implement ya, pag-impose ya sang syudad sa mga makabig naton nga heat protocols. Kung tuman nagid kainit ang tiyempo, hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati na sa mga workplaces, kag pati naman sa ibang pagid nga bahin sang syudad. May mga universidad gani nga nag-adjust ng ila sini nga schedule sa mga exams EMS. Kag gin pasiguro nga samtang nagakuha ang mga estudyante sa mga capable bala kag may mga classroom nga air condition, dapat sa air condition room hiwaton ang pagpatigayon sang exam sa mga estudyante sa pila ka universidad subong. Kunit na magsala may official announcement ang sa bahin sang Central Philippine University kay hindi sila gusto man nga i-reschedule bala tungod sang mainit nga panahon kay hindi ta niya sa season gini subong isang sobrang init. Hasta pa niya sa bulan sang Mayo ti karon para sa magdigad nga tinuig kapila masuspend ang klase tungod sang Heat index. Subong part sa mga adjustment kiti dapat para hindi mapektuhan ang school calendar sa bilog nga tuig kay ginabalik nga daan subong mo sa original halimbawa sa June target ginaya sang DepEd. June, July nga maka-start gid sang school calendar nila nga palariyos tanan. Di dapat ang delay sa mga school activities hindi na magsigi-sigi tungod sa init sang panahon kay kung sundon mo na karon cancel ang klase tungod sa mainit nga panahon. Mao ang trabaho ni Ma'am kag Sir to karon extended man. Kag although ang elementary naton kag secondary tapos ng ilang nga mga graduation kag recognition rights, ang mga universidad ya subong kag mga kolehiyo masako sa ilang nga mga exams, may mga final exams na sila kag pag tapos man sang ilang nga requirements ang iba naton nga mga universities naka-schedule ang ilang graduation rights around June na mo. May iban pa gani nga July. So expect naton nga until May sige-sige pa Japon ang klase sa kolehiyo kag sa tertiary level. Tiamo lang na ang mga pila ka pahanumdum kung ano-ano no ang pwedeng mahimo nga protocols sa sulod sang eskwelahan. Kagti ang pati naman kita na mismo ang mga pumuluyo na mismo ang mangin aware kag mag-practice sa sining precautionary measures para protektahan man ang ilang kagulong mga simple lang nga balon abis ang tubig, paggamit sang sunscreen kag paggamit sang sunblock. Sa tunga gani iya sang mainit nga tiyempo ang isama niya sa mga gina-propose subong sa Iloilo City Government dyan ang pag-shift na sa renewable energy, particularly ang mga kabaranggayan naton kay may ara kita sang energy emergency. May mga iban pagani ko nga mga barangay nga hindi kabayad sang ilang nga kuryente. So kung igamiton naton ya sa iban nga pamaagi ang ang init pinagi sa pag-harness ini kag gamiton nga alternative energy source amo na ang makabig naton nga long term man nga solusyon. That's why nga sang last week nagpasa naman sang resolusyon ang Iloilo City Council urging 180 barangays diri sa syudad nga mag-adapt sang alternative nga energy source o kung mag-implement sang pag-transfer na sa solar energy. Kag amoy ni ang ginatutukan man karon sang city government according kay Councilor Romel Duron ang ilang nga plano nga ang mga barangay nga hindi makaya ang cost kay medyo mahal-mahal gawa man ang mag-install sang sining mga solar energy buligan sang syudad.
Ti batsyag tanagin man subong ang pag-shift no sang aton source of energy. Ang sang solar energy subong itama nagid man niya ka visible ang mga residential gani subong nagamatomato na. May ano gani may solar energy loan gani ginaaprobahan na hindi lang sang government ha. Halimbawa GSIS o Riban pa pati mga bangko subong naga-offer sang sining opportunity para sa aton mga kauturan na gusto nila mag-shift sa solar energy. May pagkamahal gid man. Pero knowing tropical country kita, kag mainit gid rin, ma-maximize mo gid to. O no, damo testimonies ems nga mga iban lang nga naka-solar energy. Medyo dako investment pero sulhay ang ilang nga balayran kag napamatud-an nga kaya ya gali no, may aircon pa, may ref pa, may amo pa ni. O tidako gid nga bulig no sa aton sini nga mga kauturan kag gina-consider ini nga option kag bisan ng government may go signal no, may pag-okay sa siniya nga option. Hindi ginamalain kung mangin option sang mga kabaranggayan hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi sa tanan nga mga barangay kay makakinot sila. Actually, sa City Hall, may ara na kitang solar panels. That's why nga nagnubo-nubo man da ang kuryente sa City Hall. Kag ang ginatutukan nila subong unahon nila ang mga government facilities. Kaangay sang dialysis centers, ang eye care buildings, health centers. Doon mo na ang priority subong sa city government. Sa pagbanta ni Councilor Romeldo Rondo, around 300,000 to 400,000 ang kinahanglanon para maka-install ka sang solar power, pero ti kung tanawon mo ang benepisyo niya in the long run, ang long-term niya nga benefits, ti dako gid ang mabulig sini. So, sila niya, hindi man gid ni kon nga insigida mo gid, kay ti may mga Amat lang may mga dalagko nga barangay nga kaya, pero may mga bagagmay nga barangay nga basim alang-alang sila. Ti ang mga magagmay nga barangay, amo na iya ang plano is subsidize o kondoligan sang Iloilo City Government. Ti ginalantaw na nato ni Jen, ano na kita, hindi na kita reactive sa mga na-experiensyahan naton nga climate change, dapat proactive na kita, hindi na naton paghulaton. So, ang ini nga mga long-term solutions, actually, dugay na ini nga gina-propose, pero at least subong maumpisahan na naton diri sa syudad sang Iloilo. Ti ano man makita mo subong nagabom gid ang ang mga solar nagabaligya sang solar panels ang ara sa Mga business. solar lights. Oh, solar lights. Mapuslan mo gid mo. May burnout ya bisan gamay-gamay lang, bisan cellphone charging lang. Dako nga bulig kag suno sa anunsyo sang sang Pag-asa. Kay posible nga magalawig pa ning init sang panahon until month of June, July. Kay ti may super El Nino. Ti opportunity sa mga may solar subong ya ang ilan ako nung storage bala sang battery nila. Garalapaw ko nung ang na-absorb nga enerhiya ti dapat gamiton mo na. Tungod sang sobra nga init, tag alas 10 pa lang kuno sang aga puno na ang storage sang ilang mga batteries. Tungod sang init nga aton nga na-experience yan. Tiyan mo na nga ang ginatubang tanga krisis sa mataas nga heat index, dari na lang tanga i-convert na lang naton ina sa enerhiya. Pero hindi kita malipat, ang City Health Office naga-remind sa aton kung ano ginang pinaka-importante, ang aton ikaayong lawas. Karon mawawili ka bala ems panakod kapag install. Pag-install ko sang Solar panel sa babaw alas 12 sa udto alauna hindi ka karon kaginhawa naglain pamatyagan mo. Malipatan mo bala, ha? Importante gid ang ikaayong lawas, hindi nyo gid na pagkalimtan. Basta gani ko no mainit ang tiyempo, do dasig ang short lang ang imo nga patience, sig gamay-gamay, relax lang kita sa mga kauturan naton, especially sa mga motorista naton nga nagabiyahe. Kay do dasig kung mainit man kuno ang tiyempo, do dasig man mainit ang imo nga ulo. So relax lang kita, kag extend lang kita sang gamay nga patience sa tunga sang mataas nga heat index. Kung di ko magsala, according sa Pag-asa, ang expected naton sa mga heat index sa mga adlaw is around 39 to 40 degrees Celsius diri sa syudad sang Iloilo. Actually, extreme caution na ina. So, maghalong gid kita tanan. Kaon sila halo-halo or mang shake sila kay tanan nga mga pampabugnaw bala. Ang init sang balatyagon kisa gakaapektuhan man mo sa init sang panahon impatient. Kita bisan sa mga motorista, ang businahan kada karon kun daw na delay lang ang imong paglakat sa traffic. Burping a break. Damo sa mga traffic Accidents.
accidents kag mga ano bla initay ulo sa mga driver. Baw hindi nyo na pagduganging init sang panahon. Pasudon nyo pa sa inyo ulo. Kan na lang na sang halo-halo. Imnin na lang na sang shake da para nga daw malesen. Sa mga naga-travel, effective din man EMS na halimbawa lawig imo nga mamotor ka no. Inom ka tubig damo before ka maglakad kay gidaw ka bugnaw ang lawas mo. Malesen ang direct nga epekto sang init sa imo siniya nga lawas kung naga-travel ka. Kagadamo na subong sa mga gears, may ara ka na da nga pwede mabakal sa shopping nga mga protection sa imo nga ulo, sa imo nga kamot, kag iban pa nga mga shopping sites. Anyways, Philippine Standard Time, alas 8:57 na sa aga. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nakatutok sa Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Padayon kamo nga magtutok sa Radyo Pilipinas Iloilo para sa iban pa nga balita kag updates. Sa kinaandan kami ang inyo alagad Janelle Baclay, kag Emerson Segudo, kita ay kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.